Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang suspense thriller movie na may title na Burn. Isang lalaki ang nakatayo sa loob ng madilim na tindahan. Sumisigaw ito at tinatawag ang isang babae. Ngunit ang babae ay nakatago pala sa likod ng counter. Napansin ng lalaki na puno ng gasolina ang buong paligid. Lumingon siya at nakita ang babae, ngunit huli na dahil sinindihan na nito ang apoy. Lumipat ang eksena sa ilang oras na mas maaga bago ang tagpong iyon. Dito ay makikilala natin si Melinda na papasok na sa kanyang schedule na night shift sa isang gasolinahan. Si Melinda ay isang tahimik at malungkot na babae na sabik sa mga bagay na hindi niya pa nagagawa. Masasabi natin na nasa loob ang kanyang kulo. Habang papasok sa trabaho, napansin niya ang isang lalaking nagyoyosi habang nagkakarga ng gasolina. Nilapitan niya ito at sinabing bawal manigarilyo sa lugar na iyon dahil delikado. Sinabi ng lalaki na aalis na din siya, pero inalok siya ni Melinda at sinabing kung gusto mo ay pwede kang manigarilyo sa loob ng kotse ko. Ngunit nagalit ang lalaki at sinigawan siya. Pagkatapos ay tahimik na lang siyang umalis at sinabing sinusubukan lang naman niyang maging mabait. Pumasok siya sa convenience store kung saan naroon ang kanyang katrabahong si Sheila. Walang respeto si Sheila at parang alipin kung ituring si Melinda, pero tinitiis lang niya ito. Habang naglilinis, napansin niya ang isang lalaking namimili. Sinubukan niyang kausapin at kumbinsihin itong bumili. Kinuha ng lalaki ang produkto pero iniwan niya lang ito sa counter at doon muling nadurog ang damdamin ni Melinda. Samantala, pagkatapos niyang maglinis ng CR, pinagmasdan niya ang litrato ni Officer Lou, isang pulis na gusto niya. Hinahangaan niya ito, pero parang ikaw, hindi ka rin crush ng crush mo, Char. Maya-maya, may lalaking pumasok sa banyo. Sinabi nito sa kanya na hindi po pwedeng naroon siya habang ginagamit niya ang palikuran. Kaya umalis na lang ang lalaki na tila nandidiri. Sa sobrang sakit na nararamdaman, isinawsaw niya ang kamay sa kumukulong kape pero hindi siya nasaktan dahil tila manhid na ang kanyang katawan. Paglingon niya, nakita niyang nag-e-ensayo ng sayaw para sa TikTok si Sheila. Pinakiusapan siya nito na panoorin at tignan kung maganda ba ang kanyang sayaw. Sa mga sandaling iyon, may isang sasakyan na huminto sa labas at may lalaking nagsindi ng sigarilyo. Sinubukan naman ni Melinda na gayahin ng sayaw pero palihim naman siyang binidyohan ni Sheila. Nang makita niya ito, nakiusap siya na burahin ng video pero pinagtawanan lang siya. Maya-maya, may lalaking lumapit sa cashier at gusto palang makausap si Sheila. Ayon sa kanya, pumunta siya roon ilang gabi na ang nakalipas at narinig niyang sumasakit ang mga paa ni Sheila kaya binilhan niya ito ng padded insole. Natouch naman si Melinda at kinuha ang regalo pero ibinalik ito ni Sheila sa lalaki at sinabing ayaw niyang makipag-ugnayan sa kanya. Kaya lumabas ang lalaki na sobrang lungkot. Sinundan siya ni Melinda at sinabing sakto sa kanya ang insole. Ngunit wala namang interes sa kanya ang lalaki at umalis na lamang. Dumating naman ang isang lalaking kakaiba ang kilos. Nilapitan siya ni Melinda at inalok ng tulong. Nagpakilala itong si Billy at sinabing napakabait niya kaya lalo siyang nahulog dito. Pagpasok sa loob, bigla namang dumating si Officer Lou. Nagiba ang kilos ni Billy kaya napansin agad ito ni Sheila. Bumaba si Lou at kinausap si Melinda. Ipinakita niya ang bago niyang kotse dahil siya ay na-promote. Niyayari siyang sumakay at tuwang-tuwa naman si Melinda. Habang kausap naman ni Sheila si Billy, tinanong niya kung ano ang hinahanap nito. Sumagot naman si Billy na kondom. Binigyan siya ni Sheila ng pinakamaliit na size para lang insultuhin ito. Sa loob ng kotse, niyaya ni Melinda si Lou na mag-drive pero sinabi nito na mayroon pa siyang duty. Pumasok si Lou sa loob para kumuha ng kape habang si Billy naman ay biglang pumasok sa banyo. Habang nasa counter si Lou, nakita niya ang isang pakete ng Viagra. Nagbiruan pa sila ni Sheila at nag-flirt naman ang babae sa kanya. Lihim na nagsiselo si Melinda kaya kinuhanan niya ito ng video pero nahuli siya ni Sheila. Pinahiyaan niya ito at kinuha ang cellphone niya kung saan nakita ang maraming litrato ni Lou. Binura niya ang mga ito habang pinagtatawanan si Melinda. Nawasak ang puso ni Melinda kaya lumabas siya para manigarilyo. Pagbalik niya, laking gulat niya nang may hawak na baril si Billy. Pinapwesto sila ni Billy sa likod ng counter at sinabi ni Billy na wala siyang balak manakit. Ang gusto lang niya ay pera.
Natalo daw siya sa scatter at ngayon ay hinahabol na siya ng mga taong pinagkakautangan niya. Ngunit imbis na makinig, panay naman ang insulto ni Sheila. Pinabuksan niya ang cash register kay Sheila at sinimulang ilagay ang pera sa bag. Tinanong naman siya ni Melinda kung ano ang gagawin niya kapag may pera na siya. Sumagot si Billy na tatakasan niya ang mga utang at aalis na lang. Bigla namang nagsalita si Melinda at sinabing kaya niyang buksan ang vault. Nagulat naman si Sheila sa narinig at nagpatuloy naman si Melinda para kunin ang pera. Nang mailagay niya ang lahat, bago siya lumabas, ibinuka ni Melinda ang kanyang blouse ng kaunti para medyo maakit sa kanya si Billy. Ngunit ng sandaling iyon, biglang may pumasok na customer na mag-ama. Nagbanta naman si Billy na kung may magtatangkang gumawa ng hindi maganda ay papatayin niya ang mga ito. Habang nasa counter ang mag-ama, palihim namang sumulat ng note si Sheila para ibigay sa kanila. Ngunit dumating naman si Melinda at kinuha ito bago pa man ito mabasa. Nang umalis ang mag-ama, bumalik si Billy para kunin ng bag. Ngunit imbis na ibigay ito, sinabi ni Melinda na gusto niyang sumama sa kanya. Nabigla si Billy, ngunit desidido naman si Melinda na sumama sa kanya kahit anong mangyari. Sa buwisit ni Billy, hinablot niya ang bag. Ngunit ininsulto naman siya ni Sheila at minaliit ang kanyang pagkalalaki. Lalo siyang nagalit at pinatumba niya ang babae sa sahig at sinabing tuturuan niya ito ng leksyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Melinda na isara ang pinto. Kinuha niya ang cellphone ni Melinda at ginawa siyang lookout. Pagkatapos ay dinala niya si Sheila sa staff room. Sa labas naman ay naririnig ni Melinda ang kaguluhan. Kumuha siya ng mainit na kape at ibinuho sa sariling kamay, ngunit wala siyang reaksyon dahil manhid pa rin siya. Pumasok siya at ibinuhos naman ang kape sa mukha ni Billy. Sa gulat at sakit, napaputok niya ang baril at tinamaan si Sheila kaya ito namatay. Pagkatapos ay pinalo ni Melinda si Billy gamit ang fire extinguisher at nawalan ito ng malay. Pagmulat ni Billy, nakita niya nakagapos na siya sa isang upuan habang si Melinda ay tahimik na naglilinis. Nalilito siya kung bakit ginagawa ito ni Melinda. Sinabi niyang hindi siya mamamatay tao, pinilit lang daw siya ng sitwasyon. Pero hindi siya pinapansin ni Melinda at sa halip ay tinanong niya ito kung bakit ayaw siyang isama nito sa pag-alis. Sumagot naman si Billy na hindi dapat siya madamay sa gulo na iyon. Nakiusap siya na pakawalan na ito bago pa siya habulin ng mga lalaking pinagkakautangan niya dahil alam na raw ng mga ito ang plano niya sa kanyang pagnanakaw. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi pa rin tumatawag si Melinda ng pulis kaya sinabi nito na ito ay kasabwat na kapag ito ay nalaman ng mga pulis ay madadamay siya pero nanatili pa rin tahimik si Melinda. Maya-maya, sinubukan ni Billy na manipulahin si Melinda. Sinabi niyang hindi siya makapaniwalang may babaeng kagaya niya na maganda, tahimik at kakaiba na gustong sumama sa kanya. Dagdag pa niya, siguradong malungkot ang buhay nito kaya nais niyang umalis na lang. Bahagyang naapektuhan naman si Melinda at sinabi pa ni Billy na espesyal si Melinda at ngayon niya lang iyon na-realize. Humingi siya ng yosi at binigyan naman siya nito. Tinanong din niya kung mayroon siyang gamot dahil masakit ang mukha niya sa pagkakabuhos ng kape. Lumabas si Melinda para kunin ang gamot. Habang nasa labas, may lalaking kumakatok ng paulit-ulit pero binaliwala niya ito at nagpatuloy lang sa pagkuha ng mga gamit. Napansin niya ang Viagra at napangiti na tila may naiisip na hindi maganda. Pagbalik niya, inabutan niya si Billy ng gamot at sinabi ni Billy sa kanya na nais niya na itong isama sa pagtakas. Ngunit sinabi niya na babayaran niya muna ang mga lalaki pagkatapos ay tatawag siya ng pulis at magkikita na lang silang muli. Pero hindi naniwala si Melinda at tinawag siyang sinungaling. Dahil wala ng ibang paraan, pumayag na si Billy na sabay na silang aalis. Ngunit ng mga oras na yon ay tila may naramdamang kakaiba si Billy na tila gustong mag-super saiyan ni Goku. Kaya si Melinda ay unti-unting tinanggal ang pantalon ni Billy. Sabay na sinabing alam niyang papatayin siya nito sa oras na makalaya siya. Kaya tinakpan niya ang mga mata nito at bibig at sinimulang hubarin ang kanyang damit. Pagkatapos ay inupuan niya si Goku na tila naka-super saiyan na. Nagpumiglas si Billy at naitulak si Melinda. Galit na galit siya at nais niyang saktan ng babae dahil dito ay tumama siya sa isang matigas na bagay at nawalan ng malay. Pagkatapos, kinuha ni Melinda ang baril at ang bag ng pera at iniwan si Billy sa loob ng kwarto.
Lumabas siya at binuksan ang pinto. Naroon pa rin ang lalaking kanina pang kumakatok. Pumasok ito habang panay ang reklamo. Samantalang si Melinda ay pilit na pinipigilan ang sariling masiraan ng loob. Sa sobrang desperasyon, itinutok nito ang baril sa sariling lalamunan pero hindi niya na ituloy ang pagputok. Habang patuloy sa pagdaldal ang lalaki, sinabihan siya ni Melinda na kunin niya ang lahat ng nais niya at umalis na lamang. Hindi pa man siya nakaka-recover, dumating naman si Perry, ang boyfriend ni Sheila. Susunduin niya sana ang kanyang nobya, ngunit hindi sumasagot si Sheila sa kanyang tawag. Sumagot naman si Melinda at sinabing umalis na si Sheila. Ngunit ramdam ni Perry ang tensyon at tinanong niya kung okay lang ba si Melinda, pero tumango lang ito at nagkunwaring ayos lang siya. Habang paalis na sana si Perry, tinawagan niya ulit si Sheila, ngunit biglang tumulog ang telepono na nasa ilalim ng counter. Kinabahan si Perry at sinabi niya na hindi basta-basta iiwan ni Sheila ang kanyang telepono. Lumapit siya kay Melinda at nagsimulang magtanong. Umiiyak si Melinda pero sinubukan niyang panindigan ang kasinungalingan. Sinabi niya na may lalaking sumundo kay Sheila at nagtungo sila sa motel. Nasaktan si Perry pero lalo pa itong pinagalit ni Melinda sa pagsabi ng kung ano-ano pang kasinungalingan. Sinabi ni Perry na pupuntahan niya ang motel at kung sakaling bumalik si Sheila para sa kanyang telepono ay tawagan siya ni Melinda. Pagkaalis ni Perry, bumalik si Melinda at nakita pa ring walang malay si Billy. Pagkatapos, sinimulan niyang tignan ang lupa sa likod ng gasolinahan para malaman kung saan niya ililibing ang bangkay ni Sheila. Pagbalik niya sa tindahan para kunin ang pala, bigla namang dumating ang grupo ng mga biker. Bumaba ang leader at sinabing bibili sila pero sumagot si Melinda na sarado na ang tindahan. Napansin ng grupo na tila may itinatago ang babae. Kaya nagtanong sila kung ano ang nangyayari, ngunit itinanggi ito ni Melinda. Sinabi ng leader na may kaibigan sila na dapat ay pupunta roon. Sumagot naman si Melinda na walang dumating. Ngunit ang isa sa mga lalaki ay pinipilit na pumasok. Pero agad siyang tinutukan ng baril ni Melinda. Dahil dito ay naglabas din ng baril ang mga biker at itinutok ito sa babae. At nang mapansin ng leader ang CCTV camera sa sulok ay umalis na rin ang mga ito. Pagkaalis nila, agad na bumalik si Melinda sa loob ng tindahan. Pinilit niyang sirain ang mga security cameras at pinutol ang mga koneksyon ng CCTV footage. Lumabas siya para manigarilyo, ngunit habang nakatayo sa dilim, isang madilim na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kumuha siya ng container at saka ito pinuno ng gasolina. Pagbalik niya sa tindahan, inilapag niya ang baril sa ibabaw ng counter at sinimulang buhusan ng gasolina ang buong tindahan. Nang mga sandaling iyon, bigla namang dumating si Officer Lou kaya bigla niyang itinago ang container. Tinanong siya nito kung mag-isa lang ba siya at sumagot naman si Melinda ng oo. Sinabi ni Lou na may nakaparadang nakaw na kotse sa labas. Sumagot si Melinda at sinabing may dumating kanina, mga 20 minuto na ang nakakalipas pero hindi ito pumasok sa tindahan. Nakiusap naman si Lou na nais niyang suriin ang security footage pero sinabi ni Melinda na wala siyang access dito. Dahil dito, sinabi ni Lou na tatawagan niya ang manager. Nang marinig ito ni Melinda, lalo siyang kinabahan. Mahigpit niyang hinawakan ang baril habang tahimik na nakikinig. Nang sumagot ang manager sa tawag, pumayag itong pumunta sa store pero agad na nagsinungaling si Melinda at sinabi niyang may lalaking pumasok kanina kaya hinahinala ang kilos pero umalis rin kaagad at pupunta raw sa motel. Sinabi ni Lou na pupuntahan niya ito at susuriin ang tip pagdating ng manager. Bago siya umalis, sinabi niya kay Melinda na alagaan niya ang kanyang sarili. Pero dito na tuluyang bumigay si Melinda. Umiiyak siyang sumagot at sinabing sinasabi mo lang yan dahil trabaho mo yan. Napatingin sa kanya si Lou at sinabing totoong nag-aalala siya sa kanya. Nagulat naman si Melinda nang sabihin ni Lou na nais niyang ikutin ng buong tindahan. Habang ito ay naglalakad papuntang staff room, hinawakan ni Melinda ang baril. Ngunit laking gulat niya nang walang nakita si Lou sa loob. Paglabas ni Lou, inabot niya ang kanyang cellphone number kay Melinda at sinabing kung kailangan mo ako ay tawagan mo ako kahit kailan. Samantala, pagbalik niya sa loob ng kwarto, laking gulat niya na wala na si Billy. Hinanap niya ito sa buong tindahan, pati sa likod, pero tila naglaho ito. Kaya't muli niyang binuhusan ng gasolina ang buong tindahan. Ngunit nang paalis na sana siya, ay may narinig siyang ingay.
Dahil dito ay kinabahan siya at sinubukan niyang kuhanin ng baril pero nahulog ito sa sahig at nabasa ng gasolina. Kaya iniwan niya na lang ito sa ibabaw ng mesa. Biglang namatay ang ilaw at nag-lock ang pinto. Nagkubli siya sa likod ng rack habang lumitaw naman si Billy at sinabi nitong ikaw ang may gawa ng lahat ng to at pagbabayaran mo ito. Lumabas naman si Melinda habang hawak nito ang lighter at sinabing sisindihan niya ang buong tindahan. Hinahanap naman ni Billy ang backpack na may lamang pera kay Melinda. Ngunit ng mga sandaling iyon, bigla namang dumating si Perry, ang nobyo ni Sheila. Sumigaw si Melinda na nakalak ang pinto at walang kuryente. Pero nang lumingon siya, wala na si Billy. Tumakbo siya at nakita si Billy na tumakas sa likod ng tindahan. Iniwang nakalak siya sa loob. Paglabas, agad na kinausap ni Billy si Perry at isinalaysay ang lahat ng nangyari. Sinabi rin nito na si Melinda ang bumaril kay Sheila. Ngunit dahil mas kilala niya si Melinda ay hindi niya ito basta pinaniwalaan. Ngunit habang nag-uusap si Perry at si Melinda ay lumabas si Billy mula sa likod at sinakal siya. Naglaban sila pero sa bandang huli natalo at napatay ni Billy si Perry. Dahil wala na siyang ibang magawa, tumawag na si Melinda kay Lou at inamin nito na mayroong lalaki sa tindahan. Pero bago pa man matapos ang tawag, binangga ni Billy ang tindahan gamit ang isang kotse. Nagtago agad si Melinda habang hawak nito ang fire extinguisher. Habang naghahanap si Billy, sumigaw ito at sinabing ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ngunit sumagot si Melinda at sinabing ikaw ang pumatay kay Sheila at Perry. Galit na galit namang sinabi ni Billy na si Melinda ang nagtangkang gumahasa sa kanya. Umiiyak namang sumagot si Melinda at sinabi niyang nais niya lang na may makasama. Sa gitna ng tensyon, binaril ni Billy si Melinda ngunit nakailag ito. Dahil dito, nag-spark ang baril at sumiklab ang apoy. Tumakbo naman si Melinda habang nasusunog ang kanyang binti kaya ginamit niya ang fire extinguisher at nakalabas siya ng buhay. Nang mga oras na yon, dumating si Lou at agad na tumakbo papunta kay Melinda. Agad siyang kinomfort nito at tinanong kung ano ang maitutulong niya. Pero sa kabila ng lahat, napangiti si Melinda dahil sa unang pagkakataon may taong nagsabing nagmamalasakit sa kanya ng totoo. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.